Welcome to Silver Lining, where we find hope in every season of life. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Silver. Sa gabing ito, ang pag-uusapan natin ay isang bagay na sa palagay ko ay kinakaharap nating lahat. Ang mag-share ng ating pananampalataya sa mga taong ayaw makinig. Mag-share sa mga taong iba ang paniniwala dahil sa nakagis ng relihiyon at ang mag-share sa mga taong komportable na sa nakagawian nila sa buhay. Magbisyo at takot na ma-brand na born again. Marahil ito ay isang miyembro ng ating pamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan o kahit asawa o anak. Paano natin haharapin kapag ang kanilang puso ay tila tumigas na? Meron pa kayang hope para sa mga taong tumigas na ang puso? Ang mensahe natin ngayong gabi ay tungkol kay James, ang kapatid ni Jesus, na naging skeptical at di agad naniwala kay Jesus. Tulad ng mga taong minsan ay tumatangging maniwala, ngunit nagbabago. Tara, let's dive in. Sulyapan natin sandali ang kwento ni James. Imaginein mo na lumaki ka nakasama si Jesus bilang iyong nakatatandang kapatid. Tulad ni James, nakita mo ang mga katangian ni Jesus na mabait, matulungin, masunurin sa magulang, responsable at nakita mo na puno siya ng wisdom. Pero hindi ka pa rin naniniwala sa kanya. Makikita natin sa John 7 verses 3 to 5 na challenge at kinutyapan ni James at ang kanyang mga kapatid si Jesus. Tignan natin ang sinabi sa verses 3 to 5. Jesus' brothers said to him, "Leave Galilee and go to Judea, so that your disciples there may see the works you do. No one who wants to become a public figure acts in secret. Since you are doing these things, show yourself to the world." For even his own brothers did not believe in him. Pero may nagbago. Pagkatapos ng resurrection ni Jesus, personal siyang nagpakita kay James. Ito ang nakasulat sa 1 Corinthians 15:7. Then he appeared to James, then all of the apostles. Ang pagtatagpong yon ay nagpabago sa kanya mula sa pagiging skeptic tungo sa pagiging leader ng unang simbahan at naging manunulat ng Book of James. Ito ay nagpapakita sa atin ng isang bagay na napaka-powerful na walang sino man ang napakalayo para hindi maabot ng ating Diyos. Kahit na ang pinakamatigas na puso ay maaring lumambot in God's perfect time. Gusto ko pong ibahagi ang personal kong kwento. Lumaki po ako sa mga magulang na hindi nagsisimba. Ang tanging exposure ko sa relihiyon ay mula sa school at mga kaibigan na ang mga magulang ay relihiyoso. Sila ay mabubuting magulang na nagsisimba tuwing linggo at madalas kong hinihiling na sana ang aking mga magulang ay tulad nila. Sa school ko natutunan ang tungkol sa iba't ibang relihiyon. Ngunit sa halip na mabigyan ng linaw, lalo tuloy ako nalito sa aking paniniwala sa dami ng relihiyon. Gayunpaman, I still considered Catholicism my religion. Nagpupunta ako sa Catholic Church kasama ang aking mga kaibigan. Nakikinig ako sa homily ng pare. Nag-aral pa ako sa Boysay, isang Catholic school. Nagtuloy ako sa SLU ng college hanggang sa ako'y nag-graduate doon. Halos lahat ng aking mga kaibigan ay Katoliko. Malalim ang pagkakaugat ko sa aking religious identity. Gayunpaman, tulad ng marami sa aking mga kaedad, hindi talaga hinubog ng aking relihiyon ang aking pamumuhay. Umiinom kami, naninigarilyo, at noong high school, nagsusuntukan pa kami, minsan
sa harap mismo ng cathedral. As a child, maraming challenges at masasakit na experiences ang aking hinarap. At dahil dito, dinala ko ang matitinding sakit sa loob at galit na nagpatigas ng aking puso. Sa aking pagbabalik tanaw, inaamin ko na hindi ako naging mabuting tao dahil sa aking relihiyon. Hindi na bago ng aking relihiyon ang aking buhay. But one day, inintroduce sa akin ng aking ate ang Bible. Isinama niya ako sa Bible study nila at dahil doon, nagkaroon ako ng interest. At this sparked my curiosity na basahin ang Bible. Dahil katulad ng sinabi ko earlier, ako ay na-confuse sa dami ng religion. Kaya sa pagsasearch ko ng kasagutan, bumaling ako sa pagbabasa ng Biblia. Sa aking pagbabasa, I began to notice yung mga inconsistencies sa katuruan ng aking relihiyon at kung ano talaga ang nakasulat sa Biblia. That realization stirred something in me and I started seeking God with an open heart. Tapos, dumating ang 1990 earthquake na yumanig ng aking buhay, both physically and spiritually. Akala ko'y namatay ang aking mga magulang nang gumuho ang aming bahay. Ito ay isang wake-up call. Hinanap ko ang Diyos more seriously. Ngunit tila siya ay nanahimik. Buwan ang nakalipas, dumating ang aking kapatid at ang kanyang asawa mula sa Australia. Natagpuan namin ang aming mga sarili sa isang maliit na Christian church. Hindi ko alam o maalala kung paano kami napunta doon. Yung pastor ay Koreano, hindi siya marunong ng ating wika, at hirap siyang magsalita ng English. Meron siyang translator. Ngunit bago pa man siya nagsalita, nag-umpisa na ang praise and worship. Nakita ko na ang worship leader nila ay kakilala ko. Kasama siya sa aming banda noon. Pero medyo hindi talaga kami close noon, kaya merong pwedeng dahilan na hindi ako makinig. Ngunit gumalaw ang Diyos at ginamit siya. Sa umpisa ng service, noong kumakanta na siya, pinakinggan ko ang lyrics ng kanta. Tila ito'y ginamit ng Diyos na para bang nagsasalita siya sa akin in person. Sa sandaling yon, nakapikit na ang aking mga mata. At tila ako'y na-transport sa ibang lugar na ako lang at ang Diyos ang naroon. I had my first personal encounter with God. Umiiyak ako na humihingi ng tawad sa Diyos. Humingi ako ng tulong at iligtas niya ako sa aking mga kasalanan. Isinuko ko lahat ang aking bigat ng loob, ang aking galit sa mundo, at na-feel ko ang kanyang yakap. Ang pagmamahal ng Diyos at ang biglang gaan ng aking pakiramdam. Parang nawala lahat ang bigat na aking dinadala. It changed my heart, my belief, and ultimately, my life. I surrendered everything to Him. Pagkatapos nun, I began reaching out to my friends. Ang iba ay natawa. Ang ilan, akala siguro nila ay nawala na ako ng isip o katinoan. At karamihan sa kanila ay hindi makapaniwala sa aking pagbabago dahil kilala nila ako mula sa aking pagkabata. Ngunit pinalambot ng Diyos ang aking puso sa mga paraang hindi ko inaasahan. Patuloy ang aking paglalakbay sa bago kong paniniwala at pananampalataya. There have been ups and downs in my journey of faith. Minsan naliligaw ako, ngunit tulad ng prodigal son, the Lord always led me back to Him. At sa bawat pagkakataon, malugod akong tinatanggap ng ating Amang Diyos. Meron akong ilang kaibigan na tulad ko noon, resisted faith for years. May mga taong gaano man ang pagsishare ng scripture, binabara agad. Hindi ka na pinapansin. Yung iba, hindi ka na kakausapin. Iba-block ka na sa Facebook. Behind your back, they mock at you. Siguro, marami na rin sa inyo ang nakaranas ng ganito. At siguro, marami rin kayong kilalang ganito. Ngunit huwag kayong mag-alala.
Sa paglipas ng panahon, sa pamamagitan ng small acts of love, prayer, and patience, lalambot din ang kanilang puso. Kaya, don't give up dahil nakikita ng Diyos ang lahat. Ang Diyos ay laging gumagawa at siya ay laging nandyan. Kasama natin siya kahit hindi natin siya nakikita. Anong mga practical steps ang pwede nating gawin sa pagsishare ng ating faith? Sabi sa 2 Corinthians 4:4, "The God of this age has blinded the minds of unbelievers, so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God." Kaya manalangin bago tayo magsalita. Kausapin ng Diyos na i-guide ka sa tamang paraan kung paano kausapin ang mga taong bulag ang pag-iisip na pwede mong abutin. Sinabi rin sa Matthew 5:16, "In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." May kasabihang actions often speak louder than words. Ang mga Kristiyano o mananampalataya ay pinapanood palagi. Tinitignan nila kung meron silang pwedeng pintasan dahil sa kanilang pananampalataya. Nakakalungkot man, pero marami ang nagsasaya pa kung nahulog o natisod ka muli sa kasalanan. Kaya ipamuhay mo ang iyong pananampalataya, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Ang sabi sa 1 Peter 3:15, "But in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect." Opo, sa ating pagsishare, maging patient at gentle po tayo. Maraming pagkakataon noong bago pa akong mananampalataya, ako'y agresibo. Nakikipagtalo pa ako. Ang pakikipagtalo ay hindi magbabago ng puso. Ang maaring makakapagpabago sa matigas na puso ay pagmamahal at kabaitan. Palagi nating i-trust ang timing ng ating Diyos. Huwag nating pilitin na para tayong may hinahabol na quota. Kung paanong naabot ni Jesus ang kanyang kapatid na si James, maaabot ni Jesus ang iyong mga minamahal o mga kaibigan, maaring sa pamamagitan mo o sa kahit anong paraan na ninais ng Panginoon. Mga kaibigan, lagi natin tandaan ang mga kwento ni James ay nagpapaalala sa ating lahat na walang matigas na puso sa Panginoon. Kahit pa tanggihan ang iyong magandang intensyon na mag-share, tanggihan ang pag-invite na sumali sa fellowship, sa Zoom call o anumang paraan na binigay ng Diyos. Keep praying, keep loving, and trust in God's timing. Amen po ba? Kung na-encourage kayo sa ating mensahe ngayong gabi, share it with someone who needs hope. Let us build a community of faith together. Makinig sa kabuuan ng ating episode. Mag-subscribe at i-message niyo po ako kung meron po kayong prayer request o katanungan. Tara, pray na tayo. Heavenly Father, we lift up those in our lives who have yet to believe. Soften their hearts, open their hearts to your truth, and use us as light in their lives. Help us to love them as you do. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa inyong pakikinig. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan
upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay sa direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Abangan ang ating mga bago pang weekly devotional. Always remember, there is always a silver lining. God is working even when we don't see it. Salamat po muli. Ako po si Silver, sa paintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye, God bless, stay strong in faith, and shalom.